Ba? Eto sunod. Nako, mga kababayan. Eh, ito yung sunod ha, mga kababayan. Kung naalala ninyo, mga kababayan, si Respicio. Ito, isa din to, mga kababayan. Si Respicio po, mga kababayan, ay meron pong sabina. No? Kinasuhan po siya ng inciting to sedition ng NBI. Correct me if I'm wrong kung kinasuhan na, pagkakalam ko may sabina na siya eh. Ngayon mga kababayan, nagyabang na naman ang Ilong. Si Ilong Ranger. Takot ba kayo? Sinong takot kay Matibag? Sabi ganun, no? Nandun na naman sa Mindanao. Meron na namang ano ba yung coalition rally na naman ng mga DDS. Putangina. Doon na naman nagyabang. Mga kababayan, hindi daw natatakot kay Matibag. Ako si Vice Mayor ng Isabela. Sulit North, wala na. Ang Norte ay suporta kay Sara. Pero siya lang mag-isa. Ito mga kababayan ako. Mga kababayan, hinamo na naman ni Respicio. Nagwala na naman doon sa rally. Nako, ito, pakinggan natin mga kababayan. Matibag! Sakit sa liig yan pagkatapos. Matibag! Ayan na naman. Takot ba kayo kay Matibag? Matibag! Oy, parang takot kayo, hindi kayo sumasagot. Takot kay Matibag! Takot ata kayong makasuhan eh. Bakit kailangan sumigaw? Oh! Oh! Iparinig nyo ito sa NBI sa Manila. Alright. Takot ba kayo kay Matibag? Isa pa. Isa pa. Takot ba kayo kay Matibag? Yabang. Takot ba kayo kay BBM? Huwag kayong matakot mga kapatid. Yan na. Ako si Atty. Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Galing sa Northern Luzon. Northern Luzon. At ang Northern Luzon ay solid Sara Duterte! Ang Northern Luzon daw ay sulit Sara Duterte. Like po tayo mga kababayan. Pero may tanong ko lang, ilan po ba silang nandyan? Mga kababayan, ang Northern Luzon daw ay sulit Sara Duterte. Pero tanong ko lang, ilan po ba silang taga Northern Luzon na nandyan? Kasi pagkakaalam ko mga kababayan, siya lang po nag-isa. Siya lang po mag-isa. Siya lang po mag-isa ang taga Northern Luzon. Akala ko ba solid? Halos wala nga sumagot. Tignan mo mga tao. At kami doon sa Northern Luzon ay hindi natatakot! Ma'am Maria Santos, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much po. Kahapon, si Matibag, kinasuhan ako. Inciting to sedition! Exciting nga, exciting. Inciting to rebellion! Rebellion! Bigyan natin siya ulit ng dahilan para kasuhan ako today! Ayan, gumawa na Gusto naman. niyo yan? Tangina talaga ako. Alright? Kinakabahan yung mga nakaupo sa harap. Si Mike ang dami ng kaso. Nakasuhan rin yan kahapon eh. Nakasuhan rin si Senator Marcoleta. Para takutin kayong lahat. Pero natatakot ba kayo? Natatakot ba kayo? Yan ang tandaan ninyo mga DDS na nanood sa akin ngayon. Natutuwa ba kayo sa mga ganyan? Yung habang nagsasalita, mga utak kriminal, kita nyo, kinasuhan na, nagyabang pa. Maganda ba yan pakinggan? Di ba? Nasaan yung delikadesa? Ang pinaglalaban ninyo ay para sa bayan. Tapos, okay lang sa inyong suportahan yung mga taong nagsasalita sa harapan ng entablado na isa-isang may kaso. Hindi pa ba kayo nagigising?
'Di ba? Hindi pa ba kayo nagigising? Yung isa, sigaw ng sigaw, pinagyabang pang may kaso siya, putang ina. Yan ba ang gusto ninyo na suportahan at ipagyabang ninyo? Tapos, ito pa ang sakit, mga kababayan ng mga DDS. Tawagin pa nilang hero yan. Putang ina. 'Di ba? Tawagin pa nilang hero yan. Mga immoral, 'di ba? Immoral ang tawag diyan. Bakit? Nakita nyo na hindi maganda. Sa bagay, ito kasi mga DDS binuo, pinarami at pinalaki ni Digong tong nakikinig sa pagmumuray. 'Di ba? Kaya kahit bastos yung politician na nasa harapan nila, papalakpak sila. Nakita nyo, sabi ni Digong noon, stupid talaga si God. Palakpak sila. Tapos nung si Digong naghihingalo na sa ICC, Lord, God, sana tulungan nyo si Tatay Diggs. Putang ina, pagkatapos yung sabihang stupid, ipagdasal ninyo. Sinong Lord ang tutulong dun? Di ba? Tapos, yung isa, yung madre na ni-rape. Binastos, ni-rape na, sinabihan pa ni Digong. Sana ako muna nauna bago sila kasi ganda eh. Niya, papalakpak sila. 'Di ba? Putang ina. Tapos ngayon sa harapan ninyo si Respicio, aminadong kinasuhan dahil mali ang ginawa. Proud pa nakasuhan ulit. Putang ina. Tapos yung mga DDS pumapalakpak na naman. Putang ina, nasaan yung utak niyo? Hindi niyo ba naisip? Halos lahat ng mga sinuportahan ninyong politiko na umakyat sa entablado, isa-isang may kaso, putang ina. Huwag na tayong lumayo. Sara Duterte, tadtad. Tapos proud na proud pa sila. Pag si Sara naging presidente, gaganda ang Pilipinas. Putang ina, paano gumanda? Kung ngayon pa nga lang sinira na niya, mga dipoga, animal, pistingyawa, diba? Dipoga mo, mga hangag, mga bilatibay. Kita mo, pag si Sara Duterte maging presidente, mawala ang droga, potang ina yung tatay nga niya, 6 na taon sumuko, kaya hindi kaya. Potang ina. Pag si Sara maging presidente, maubos ang kurap. Putang ina, lahat nga ng kalyado ngayon, puro kurap, may mga kaso. Putang ina, nakita niyo yung mga senador 13, halos lahat may problema. Itong mga DDS, itong mga DDS, just try to think of this. Just try to think of it. Una, yung mga senador ngayon na bumoto kay Cayetano para palitan si Tito Sen, 13 sila. 13. Ay hindi, 12 lang. Kasi yung pang 13 si Tito Sen yung bumoto kay Cayetano eh. 12 na bumoto kay Cayetano. Isa-isahin natin lahat sila may kaso. Ano ang kaso? Korupsyon. Katiwalian. Korupsyon. Di ba? Tapos, ang sabi ng mga DDS, pag si Sara Duterte manalong presidente sa 2028, lilinis ang Pilipinas, maubos ang droga, maubos ang kurap. Paano maubos ang kurap kung ang nagtanggol sa kanya halos puro kurap? Putang ina. Saan yun naisip yan? Anong tawag dito? Anong bagay, anong elemento, niya? Di ko alam kung anong klaseng bato, anong klaseng bagay ang kinuhaan ninyo ng source, yeah? Para sabihin ninyo na pag si Sara ang na-presidente sa 2028, lilinis ang Pilipinas, maubos ang kurap. Putang ina, paano maubos ang kurap? Si Marcoleta may kaso, si Jinggoy may kaso, si Jewel may kaso, si Chis may kaso, si Bungo may kaso, si Bato may kaso, si Mark Villar may kaso, putang ina. Paano nyo nasasabi na pag si Sara ang mapresidente sa 2028, maubos ang kurap, iputang ina yung mga nagtanggol sa kanya ngayon sa Senado para hindi siya ma-convict or ma-impeach. Putang ina lahat sila kurap.
putang inang yan. Di ba? Tapos ngayon, si Respicio, proud to be. May kaso. Tapos papalakpak sila, putang ina. Pinagyabang pa. Marcoleta ka, kinasuhan yan kahapon eh. Putang ina. Tapos pag nakita nila si Kiko Barsaga, ang galing, galing. Pero tantad din ang kaso, putang ina din, oh. Diba? Kita nyo yan? Halos lahat ng sinuportahan ng mga DDS, hindi na tayo lalayo kay Sara pa lang. Tadtad ng kaso. Kung ikaw magulang ka, sige kung ikaw magulang ka, naghahanap ka ng magbabantay sa anak mo, hatid sundo sa paaralan. Mag-apply si Sara sa'yo bilang tagabantay ng anak mo. Nakita mo sa kanyang NBI, police clearance, barangay clearance, puro kaso. Pending sa COA, pending sa DepEd, pending sa AMLAC, pending sa kung saan. Tatanggapin mo? Tanong ko lang, mga DDS, simpleng example lang yan eh. Naghahanap ka ng katulong, naghahanap ka ng yaya, tagabantay, hatid sundo ng anak mo sa paaralan. Nag-apply si Sara Duterte na ang kanyang requirements ay tadtad ng kaso. Tatanggapin mo ba si Sara? Mga kababayan, paki-comment. Ganito. Bukod sa anak, naghahanap ka ng tagabantay. Siyempre, meron kang negosyo. Meron kang malaking tindahan. Convenience store. Sabihin natin convenience store. Naghahanap ka ng cashier. Ang mag-apply sa'yo si Sara Duterte. Nung tinignan mo yung NBI, police clearance, barangay clearance, tad-tad ng kaso. Tatanggapin mo ba bilang cashier? Ang unang kaso nakalagay, disallowance of confidential funds sa COA. Pineke ang pangalan ng mga tumanggap. Gumawa ng peking pangalan ng mga estudyante. Pineke ang resibo ng militare. 88 million ang salin pero 6.7 billion ang pumapasok sa bank account. Doon pa lang sinungaling na. Binantaan ang presidente, first lady at house speaker. Tatanggapin mo ba? Putang ina. Subukan yung mag-apply sa mga fast food chain at mga grocery store. Kung ang NBI clearance mo may nakabinbin kang kaso, tignan natin kung tatanggapin ka. Tignan natin. Tapos kayo, iboto ninyong presidente, si Sara. Sa tindahan pa nga lang, kung si Sara mag-apply, di natanggapin yan eh. Sa kaban pa ng bayan, bilyon-bilyon, trilyon ang pera. Diba? Isipin yung mabuti yan, mga DDS. Sa tindahan pa nga lang, di natanggapin yan si Sara eh. Kung i-try nyo si Sara, pa-applyin nyo sa SM. Pa-applyin nyo sa SM si Sara Duterte. Tignan natin kung tatanggapin ng HR yan kung ang record niya sa NBI tad-tad. Ewan ko lang. Yung hindi niya gamitin yung pagiging politiko niya, hindi niya gamitin yung pagiging Duterte niya. Gamitin niya yung siya. Tignan natin kung kami dalawa ni Sara mag-apply sa SM, tignan natin kung sino dalawa sa amin ni Sara ang tatanggapin sa SM bilang cashier. Kahit nga kayo, mga DDS, mag-apply kayo ni Sara, samahan nyo siya, 5 kayo. 4 na supporter na tanga at si Sara. Mag-apply kayo sa SM. Magbitbit kayo ng NBI clearance, police clearance, ipakita nyo sa HR. Tignan natin kung sino ang tatanggapin sa inyong 5.
Kung si Sara tanggapin, kayo hindi, tanga ang HR ng SM. Pero kung kayong apat tinanggap, si Sara hindi, ibig sabihin totoo. Mga kababayan, kung ang SM ayaw kay Sara tanggapin bilang cashier, ano pa ang Pilipinas? Tandaan nyo yan. Di ba? Mga kababayan, tandaan nyo yan. Ay, Diyos ko. Alright! Maganda yan! Kapag sinabi ko matibag, sagutin ninyo yung damdamin nyo sa kanya. Pwede nyo sabihin, I love you. Or pwede nyo sabihin ng ibang bagay, okay? Lakasan ninyo, ha? Hindi yun inciting. Kasi tinatanong ko kayo, sumasagot lang kayo. Freedom of speech yun, di ba? Alright. Matibag! Alright. Isa ba? Lakasan ninyo, ha? Matibag! Bangag daw. Gusto nyo next PBM? Ayan na, si BBM naman. Alright, sagutin ninyo ang gusto natin gawin kay BBM. Ayan. Kinakabahan na sila. Ito, pwedeng illegal ito. Pero sabi nila, kinasuhan ako dahil meron ako sinabi nung naraang Rage, Visayas. Tinanong ko kasi sila dun sa Visayas eh. Gusto nyo na ba silang patayin? Ay, wag kayong sumagot! Diyan tayo kinakasuhan eh. Kasi sinabi ko, gusto nyo na ba silang patayin? Hindi. Ang sinabi ko, gusto nyo na bang patayin? Alright, sandali. Pero ang korupsyon, hindi ba? Yun ang tinanong ko. Pag nagtatanong ka, hindi, it's inciting yun, di ba? Mga kababayan, ayan na, nagyabang pa rin. Tagda rin na nga, Diyos ko po. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ito din kasi ang mali ng ating bansa eh. Ibalik nyo na kasi yung bitay. Ibalik nyo na yung bitay. Bakit? Kasi ito kahit makasuhan niya ng inciting to sedition o rebellion, magpiyansa lang yan eh. Laya na naman, parang si Pokis. Di ba? Piyansa lang yan eh, wala na, babalik na naman. Kaya hindi sila nadidisiplina. Kasi bakit mga kababayan? Manira ka, libel, pagpiyansa, laya. Magbanta ka, piyansa, laya. Ilagay mo bitay. Tignan natin kung may gagawa. Kaya malakas ang loob ng mga to. Kasi bakit mga kababayan? Nakakapiyansa eh. Nakakalaya eh. Di ba? Pero kung bita yan, putang ina, hindi lalakas loob niyan. Hindi lalakas loob niyan. Tingnan ninyo. Kung yon sa kinaso ng NBI sa kanya, wala na yan ngayon, patay na yan sana, bitay na yan. Sino pang kagaya? Wala. Bakit? Mamamatay kayo. Di ba? Ibalik ninyo yung death penalty. Ito din ang mahirap sa ating bansa, mga kababayan. Ito kasi mga kongresista at mga senador, bakit kasi ayaw nyo aprubahan yan? Di ba? Kung ako kay PBBM, palitan na kasi ni PBBM yung konstitusyon. Mag-revolutionary government na kasi. Bakit? Sa revolutionary government kasi, tatanggalin lahat ni PBBM kung sino yung mga tinalagang pulpul. Lalo ngayon sa administrasyon niya, halos sa kanyang gabinete, puro yan. Sabi ko nga sa inyo, itong Malacanang pag nilunop yan, lagpas bubong, ilan lang ang mamatay dyan. Yung iba, lulutang. Bakit? Puro plastic eh. Diba? Dapat mag-revolutionary government na kasi. Palitan lahat ni PBBM. Tanggalin niya lahat. Yung sa PNP. Bagal kumilos, palitan mo. Sa DOJ, Supreme Court, lahat yan. Burado lahat yan. Nagawa nga ni Korea noon eh. Posible ngayon hindi. Diba? Palitan na kasi.
Kaya lumalaki yung mga ulo nito. Kasi nga wala eh. Kung meron lang tayong batas na bitay, lahat ng kumakalaban at gumawa ng punta kay sa Egypt, magnakaw ka, bitay ka. Pumatay ka, bitay ka. Mag-rape ka, bitay ka. Kurap ka, bitay ka. Sino pang kukurap? Sinong magnakaw? Sinong mang-rape? Alam nyo ba ang Egypt is zero crime? Bakit? Walang gumagawa ng krimen. Bakit? Takot sila mamatay. Sa Pilipinas, putang ina. Politiko pa ang una. Di ba? Ganun lang kasimple. Balik nyo yung bitay. Tingnan nyo. Do you think ito may subpina, tapos sumipot siya doon? Bitay na sana yan kung ang batas natin bitay. Oh. Sino pang gagaya sa kanya? Oh. Halimbawa ako, kinasuhan ako ngayon. Bukas bibitayin ako, may gagaya pa sa akin? Wala. Bakit? Mamamatay eh. Tignan nyo ang Singapore. Pag sinabing bawal magtapon ng basura, subukan mong magtapon dyan, 5,000 dolyar. O, di ba? Walang nagtapon. Subukan mong magnakaw, bitay ka. Sino pang magnakaw? Di ba? Ganun yun. Mga kababayan. O. Kaya lumalaki yung ulo nito mga to. Kasi pag nakasuhan, piyansa. O, balik ulit. Wala. Di ba? Oh. So ito yung sunod, mga kababayan. Ito yung sunod. Nako, mga kababayan. Ayaw ko na mag-explain sa mga ganyan, mga kababayan, kasi bakit? Kaya lumalaki yung ulo ng mga yan. Alam nyo, sabihin ko sa inyo totoo ha. Kung itong mga klaseng politiko, nasa Mindanao to, hindi to tatagal ng buwan, patay na yan. Ang mga politiko sa Mindanao tahimik. Napansin nyo ba? Lahat ng politiko sa Mindanao walang nagsisiraan. Magsabi kayo ng isang politiko sa Mindanao na siniraan yung kapwa niya politiko na taga Mindanao. Nanay Minda, hello po. Magbigay kayo ng isa. Napansin nyo, mga kababayan, na mayroong taga Mindanao politician na siniraan yung kapwa niya politician na taga Mindanao rin? Napansin niyo wala? Wala, di ba? Napansin niyo meron ba? Wala. Paki-comment mga kababayan para makita ko yung comment ninyo. Meron bang politiko na taga Mindanao na sinisiraan ang taga kapwa niya Mindanao sa social media na pinahiya? Normal lang mga kababayan, yung magsiraan kayo bawat distrito kasi kayo yan eh. Pero yung about sa social media, wala kayong nabalitaan. Bakit? Sa Mindanao kasi, mga kababayan, kapag ang kapwa mo politician, halimbawa kalaban mo sa politiko, kapag siniraan mo yan, hindi ka tatagal 1 taon, patay ka. Di ba? Oh, the place of Kapitan Bukol. Yan nga ang isa sa problema. Kaya kung ito si Respicio na sa Mindanao, to patay to. Tignan mo si Bukol. Sino yung kalaban ni Bukol? Di ba si Mayor, tapos sino pa yung isa niyang kalaban? Di ba pinatay? Di ba? Kasi sa Mindanao mga kababayan, pasalamat itong mga politisyang ito na taga Luzon, walang ganun. Sa Mindanao, subukan mong siraan yung kapwa mo politician, tignan natin kung aabot ka ng isang taon, di ka mapatay. Di ba? Nakita nyo yung nakaraan lang, binasuka yung Land Cruiser ni Magunda Dato ba ni Ampatuan, kung buti naka Land Cruiser eh. Kaya nga gusto ko mag Land Cruiser na rin eh. Kita nyo, basuka na ang gamit. Shub! Boom! Yung mayor.
Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, kaya lumalaki mga ulo nito. Kasi hindi pinapatulan. Sa Mindanao, subukan mong maganyan-ganyan. Tignan natin. Baka nga sa kanal ka, hulog ka sa kanal, bigla ka inambo sa damuhan. Yeah? Pag dumaan ka ng liblib na lugar, baka doon ka na burol, di ba? Doon ka na maumaga, abutan ng umaga. Yeah? Patay ka. Kung hindi ka tadtarin ng bala, yeah? Bubombahin ka sa... Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan. Di ba? Oh, isa yan sa rason mga kababayan. BP Sara is from Mindanao, right? Oh, kaya nga, di ba si Sara, nakarinig ba kayo na may sinisiraan na politiko sa Mindanao? Tahimik lang siya. Ayaw niya magsabing ganito, ayaw niya magsabing ganyan. Kasi bakit? Takot pag siya'y binalikan. Si Digong noon, nagaganyan-ganyan kasi presidente siya, hawak niya ang beat. Ngayon, subukan ni Sara, ni Baste, magaganyan-ganyan. Tignan natin kung makadaan pa sila sa lugar na kanilang sisiraan. Di ba? Oh, ganun yun, mga kababayan.